Ang kwento ay nagsisimula sa kastilyo kung saan nakaluhod si Sal Cooper sa lupa habang hawak ang kanyang espada sa harap ng kanyang pinagkakatiwalaang amo at buong mga bantay ng kanilang pamilya. Ito ang oras na iniutos ng kanyang amo, si Alan, ang agarang pagpatay kay Sal sa ngalan ng pinuno ng pamilya Cooper. Nagngingit-ngit si Sal sa galit dahil alam niyang hindi patas ang pagtrato sa kanya. Bago pa man siya mapatay ng mga bantay, inihampas niya ang kanyang espada habang isinisigaw na lahat ng tao sa kanilang angkan ay mga mapagpanggap na sinungaling na hayop na nararapat mabulok sa impyerno. Nakaabot siya kay Alan at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Nanginginig siya dahil tinamaan siya sa dibdib mula sa likod bago pa man siya makaatake. Ang buhay na inialay niya sa kanyang pamilya ay naging sakripisyo ng pamilya. Habang inaatake siya mula sa likod, naisip niya kung ganito na nga ba magtatapos ang kanyang kwento. Bago siya namatay, sumumpa siyang wawasakin lahat ng nagtraidor sa kanya kung mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon na mabuhay. Ang huling naalala niya ay ang pagtulo ng kanyang dugo, at bigla na lamang, natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa damuhan. Nakagulat, siya ay nasa katawan ng isang bata ngunit hindi niya agad napansin. Puno siya ng mga galaw sa katawan at nagulat siya sa katotohanang buhay pa siya. Tumayo siya at gumalaw na parang shadow at hindi niya napansin na may papalapit sa kanya. Nagtaka siya kung nasaan siya ngunit pakiramdam niya ay pamilyar ang lugar. Ang taong pumasok ay nagbuhos ng tubig sa kanyang mukha. Isang aliping babae ang nag-utos sa kanya na maglinis agad dahil may kukuha sa kanya. Nainsulto si Sal sa asal ng matanda sa kanya. Tinitigan niya ang babae ng may galit ngunit sinampal siya ng aliping babae ng malakas at sinabing, "Anong klaseng tingin yan? Ikaw na batang musmos na wala pang buhok, nagtatapang-tapangan sa akin." Bumagsak si Sal sa lupa at basang-basa siya. Lumingon siya at nakita ang kanyang refleksyon sa tubig na natapon sa sahig. Tumawa siyang may halong kasamaan nang malaman na bumalik siya sa panahon noong siya'y 3 taon pa lamang. Pinagdiinan niya ang kanyang kamao habang inuulit ang salitang talagang nabuhay siyang muli. Gaya ng sinabi, si Sal Cooper ang naging shadow ng pamilya Cooper sa kanyang nakaraang buhay. Kasama ng iba pang shadow, tiniis niya ang pinakamalupit na pagsasanay ng pamilya mula pagkabata. Gumawa ng mga pagpatay, panununog, especially iya, tulad ng kanilang codename na Shadow, ginagawa lahat ng tagong maruming trabaho para sa pamilya. Bilang gantimpala, ipinagkaloob din ng pamilya sa kanila ang walang hanggang yaman at kaluwalhatian. Kaya naman, ang mga shadow ay kusang tiniis ang mga paghihirap. Siya ay ang anak sa labas ng pamilya. Determinado siyang baguhin ang kapalaran ng pang-aapi sa kanya. Wala siyang talento kaya't nagsanay siya hanggang kamatayan para mapunan ito. Siya ay pinabayaan kaya't kusa siyang lumaban para sa pamilya. Para matupad ang kanyang mga utos, pinugutan niya ng ulo ang mga kaaway at winasak ang mga lungsod. Sa huli, matapos ang hindi mabilang na mga pagpatay, nakamit niya ang tagumpay para sa pamilya. Akala niya ay tatanggapin siya ng pamilya ng may mahalagang gantimpala ngunit hindi niya inasahan na siya'y pagbibintangan. Kaya natutunan niya ang mapait na katotohanan sa likod ng pagkakaroon ng mga shadow. Si Alan mismo ang nagsabing isinumpa niya si Sal mula sa araw na naging shadow si Sal. Ayon sa kanya, ang lakas na nakuha ni Sal mula sa kanyang pag-unlad ay patuloy na maililipat kay Alan, habang bawat sugat na matatamo ni Alan ay si Sal ang magdaranas. Ang kaluwalhatian o pera, ayon kay Alan, ay pang-akit lamang sa mga maruming patay gutom tulad ni Sal. Hindi nagustuhan ni Sal ang paraan ng pagsasalita ni Alan sa kanya at tinawag siyang patay gutom. Sa huli, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para ihampas ang huling pag-atake ng may galit. Ngunit ngumiti pa rin ng patuya si Alan matapos tamaan ang kanyang balikat. Isang apoy ang lumitaw at unti-unting nawala ang sugat ni Alan. Pumasok ang apoy sa katawan ni Sal, at sa sandaling yun, naintindihan niya na ito ay blood magic na pabalik na sumpa ng shadow, at kinuha pabalik ang lahat ng kapangyarihan na kinuha sa kanya ni Alan. Nagsuka siya ng dugo habang nararamdaman ang matinding sakit sa halip na si Alan. Alam niyang dumating na ang kanyang katapusan. At ngayon na siya'y muling nabuhay, sumumpa siyang hindi na niya hahayaang mangyari muli ang parehong pagkakamali. Sa sandaling ito, kumalam ang kanyang tiyan at napagtanto niyang parang 3 araw na siyang hindi kumakain. Sa kabutihang palad, may nakita siyang daga na gumagala sa loob.
Tinitigan niya ito ng may masamang ngiti sa kanyang mukha habang iniisip na kainin ito upang mapawi ang kanyang gutom. Hindi siya nandidiri rito dahil ang mga daga sa kanyang nakaraang buhay ay mas masarap kaysa sa karne ng tao. Habang papakainin na niya ito, may pumasok sa kanyang silid. Dalawang lalaki ang pumasok at tinawag siyang basura. Lumapit ang mga lalaki sa kanya at ipinaalam na ang kanilang batang amo na si Alan ay nais siyang makita. Naalala niyang ito ang sandali na siya ay napiling maging shadow, ngunit lahat ng kanyang alaala tungkol sa seremonya ay nawala na sa tingin niya ay ito ang oras na siya ay isinumpa ng blood magic na sumpa ng shadow. Bahagya siyang ngumiti at iniisip na hindi na niya hahayaang mangyari muli ito. Kinagat niya ang kamay ng mga lalaki at nag-iwan ng gallows. Nagalit ang dalawang lalaki sa kanya. Nakatakas siya at sinabi ng isang lalaki na huwag siyang magtapang-tapangan. Sinubukan siyang habulin ng lalaki ngunit siya'y dumulas at narating ang espada. Agad niyang hinampas ang braso ng lalaki ng walang awa at sumigaw ang lalaki sa sakit. Ang isa pang lalaki ay nagulat dahil hindi siya makapaniwala na ang isang 3 taong gulang na bata ay marunong gumamit ng espada. Si Sal ay nakangiti habang tinititigan ang espada, iniisip na dumating na ang perpektong pagkakataon para sa kanyang paghihiganti. Ang Shadow Oath ay isang uri ng sinaunang blood magic kung saan ang caster, na siyang master ng sumpa, ay kailangang magbayad lamang ng kaunting dugo upang gawing kanyang shadow ang target. Ang shadow ay hindi makakapinsala sa master ng sumpa at kailangang tiisin ang mga sugat na natamo ng master ng sumpa bilang kapalit. Kasabay nito, ang lahat ng paglago at kakayahan ng shadow ay maililipat sa master ng sumpa. Dahil sa malupit na katangian ng magic na ito, naglabas ng kautusan ng imperyo 100 taon na ang nakalipas upang sirain ang lahat ng grimoires na naglalaman ng mga tala ng Shadow Oaths, upang maiwasan ang sinuman na gamitin ito. Matapos ang ginawa ni Sal sa bantay ni Alan, tinawag pa rin siya kasama ng ilang iba pang mga bata. Sinampal ni Alan ang bantay na nagdala kay Sal nang malaman na natalo ng isang bata lamang ang kanyang 2 tauhan. Galit na sinabi ni Alan habang itinuturo ang lalaki. Sa panahong ito, siya ay 8 taong gulang na at kilala bilang tagapagmana ng pamilya Cooper. Humingi ng paumanhin ng lalaki at sinisi ang kanyang tauhan sa kabiguan. Nakakrus ang mga braso ni Alan at lumapit kay Sal habang sinasabing matapang talaga si Sal na galawin ang kanyang mga tao. Tinitigan ni Sal si Alan ng may galit ngunit hindi siya nagsalita. Iniutos ni Alan sa kanyang mga tauhan na ikulong si Sal sa piitan at hayaan siyang magdusa. Sumagot ang 2 bantay ng oo upang sundin ang kanyang utos ngunit may isang babae na huminto kay Alan. Siya si Hera Cooper, ang matriarka ng pamilya Cooper, at ina ni Alan, at sa likuran niya ay ang kanyang tauhan. Sinabi niya na walang nag-aalaga kay Sal mula pagkabata kaya naniniwala siyang normal lang para kay Sal na kumilos ng medyo baliw. Kung siya ang tatanungin, hindi pa tamang oras upang parusahan si Sal dahil may mahalagang bagay si Alan na kailangang gawin, ang seremonya ng sumpa. Tumayo siya sa harap ni Alan at sinabihan siyang huwag kalimutan ang ilang beses niyang pinaalala. Yumuko siya at bumulong, pinapaalala kay Alan na may kailangan silang tapusin ngayong araw. Naiintindihan na ni Alan ang tinutukoy ng kanyang ina. Tiningnan niya si Sal, nagtataka kung bakit pinili ng kanyang ina si Sal, isang anak sa labas na alam niya, upang maging kanyang shadow. Nagsumpa siyang sisirain niya si Sal dahil sa paggalaw sa kanyang mga tauhan sa oras na makakita siya ng pagkakataon. Tiningnan niya ang kanyang ina at ngumiti, saka sumagot ng oo. Sige, kung gayon, ilalabas ng ina ang mga tao dito at hindi ka nagagambalain, ang ating hinaharap na pinuno ng pamilya. Inutusan niya ang kanyang tauhan na linisin ang lugar maliban kay Alan at ang mga bata, at hayaan ang mga bantay na mag-cast ng soundproofing spell at tiyakin na walang makagambala sa batang amo. Pagkaalis niya, ibinuhos ni Alan ang tinurong tubig para sa lahat ng hindi nila nalalaman dahil sinabi lamang sa kanila na ito ay banal na tubig. Itinaas niya ang kanyang baso at sinabi, mula ngayon, bawat isa sa inyo ay magiging miyembro ng Shadow Army. Gawin natin ang sumpa para sa pamilya. Ang iba pang mga bata ay nagsabi, sa ngalan ng Shadow, ipinapangako kong iaalay ang buong buhay ko sa pamilya, ang aming buhay, ang lahat sa amin ay ibinigay ng pamilya, ang utos ng pamilya. Hindi sumabay si Sal sa kanila. Tinitigan niya ang kanyang sariling baso at kunwaring ininom ito. Pagkatapos ay hinulag niya ang kanyang baso sa lupa tulad ng iba.
Ang mga walang magawang bata ay nag-collapse ngunit si Sal ay nagkukunwari lamang. Ngumiti si Alan habang sinasabing ang mga batang ito ay mga hanggal na hindi man lang kayang pag-iba-ibahin ang tinurong tubig at banal na tubig. Sinugutan niya ang kanyang sarili gamit ang isang maliit na kutsilyo at hinayaan ang kanyang dugo na tumulo sa lupa. Ang magic ay nabuo sa lupa kung saan nakahiga ang mga bata. Isang liwanag ang lumabas mula sa lupa sa ilalim ni Alan at ito'y pumunta sa mga bata. Si Sal ay napasis ng magic ngunit ganap na alam niya ang nangyayari. Sa puntong ito, tuwang-tuwa si Alan dahil nararamdaman niya ang kapangyarihang pumapasok sa kanyang katawan. Naniniwala siya na gumagana ng maayos ang Shadow Oath sa kanya at hindi niya inasahan na magiging simple ang proseso. Labis siyang ipinagmamalaki ang sarili at nais niyang sabihin agad ito sa kanyang ina. Tumalikod siya at tinawag ang kanyang ina upang sabihin ang balita, ngunit bigla, naramdaman niyang sumakit ang kanyang mga tuhod na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Nais niyang tumayo at maglakad ngunit natarante siya dahil hindi niya mag-alaw ang kanyang mga binti. Akala niya ito'y maaaring epekto ng Shadow Oath ngunit hindi niya maalala kung nabanggit ito ng kanyang ina. Umiiyak siya sa sakit at takot habang tinatawag ang kanyang ina upang lumapit ngunit ang kanyang sigaw ay hindi sapat. Talagang isa kang duwag na ang alam lamang ay magtago sa likod ng iyong ina. Ngunit sayang, upang hindi ka magambala bago mo matapos ang Shadow Oath, nag-cast ng soundproof spell ang iyong ina. Kahit gaano kalakas ang sigaw mo, hindi ka nila maririnig. Sabi ni Sal mula sa likod niya, natakot si Alan at bahagyang tiningnan ang taong nasa likod niya. Pagkatapos ay natuklasan niyang si Sal Cooper iyon na siyang labis na ikinagulat niya. Hawak ni Sal ang espada at ang kanyang aura ay nakakatakot na lalo pang natakot si Alan. Nalilito si Alan kung bakit gising si Sal at kung bakit alam niya ang tungkol sa Shadow Oath. Pinagtatawanan siya ni Sal na natatakot siya dahil dito, at ipinaalam kay Alan na hindi lang ito ang alam niya. Kung ako ang magre-reverse ng Shadow Oath, ano kaya ang magiging reaksyon mo, Your Excellency, sabi niya. Pagkatapos ay inihampas niya ang espadang hawak niya at itinama ito sa lupa. Lumitaw ang pulang apoy at habang ginagawa ito, nakaramdam si Alan ng matinding sakit sa kanyang puso na naging sanhi ng kanyang pagsigaw. Nanginginig si Alan, tinanong si Sal kung ano ang balak niyang gawin. Hinugot ni Sal ang espada at patuloy pa rin siyang nakangising masama. Lumapit siya kay Alan habang inaalala na binayaran niya ng kanyang buhay sa nakaraang buhay ang lahat ng bagay na kinuha sa kanya. Kaya sa buhay na ito, binabalik lang niya ang pabor. Nag-cast siya ng magic kay Alan at sumigaw ng malakas si Alan. Ang ina niya ay naghihintay lang sa labas ngunit natakot siya nang marinig ang masakit na sigaw ng kanyang anak at in-inform din siya ng kanyang tauhan na nasira ang soundproof spell. Pagdating ng gabi, nakahiga si Alan sa kanyang kama. Tahimik lang siya habang nasa tabi niya ang kanyang ina. Ayon sa tauhan ni Hira, maayos ang katawan ni Alan at nawalan lang ng malay pansamantala dahil sa sobrang paggamit ng magic power. Tungkol sa pagkasira ng soundproof spell, isa sa mga lingkod ang na-distract habang ginagawa ang spell casting at pina-execute na niya ang taong yun. Ipinag-utos ni Hira na ipakin sa mga aso ang bangkay. Tinitigil niya ang kanyang anak habang sinasabi ng kanyang tauhan na mukhang hindi mapakali si Alan. Para sa kanya, ang isang batang tupa ay masyadong bata para sa Shadow Oath kaya hindi maiiwasan na may mabigat na pasanin sa puso. Sa puntong ito, nananatiling tahimik si Alan. Nararamdaman niyang may nangyari kanina pero hindi niya maalala kahit anong pilit niyang isipin. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang ulo na ikinagulat niya. Alan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa shadows. Ang malalakas ay lumalamon sa mahihina sa mundong ito, at ikaw, sabi ni Hira. Ngunit naputol ang kanyang mga salita nang itulak ni Alan ang kanyang kamay at sinabi, paano ito posible? Ako ang magiging pinuno ng pamilya Cooper. Ang mga hamak na nilalang na yun ay isinilang para isakripisyo ang kanilang mga buhay para sa akin. Tumawa si Hira at tuwang-tuwa siyang makita na bumalik na ang sigla ng kanyang anak. Niyakap nila ang isa't isa habang ipinangako ng babae na magbibigay ng gantimpala sa kanyang anak na si Alan. Hindi nila alam na may nakikinig sa kanilang pag-uusap sa labas ng bintana. Tulad ng inaasahan, si Sal Cooper yun. Nakakrus ang kanyang mga braso at nakangiti habang sinasabi na ang dalawa ay may malalim na ugnayan bilang mag-ina. Pinapagana niya ang kanyang magic power at ipinahayag na mula sa araw na ito,
Si Alan Cooper ay naging kanyang shadow. Sa kanyang nakaraang buhay, nang lumaban siya para sa pamilya, natuklasan niya ang isang Blood Magic Index na may tala tungkol sa Shadow Oath. Masayang ipinakita niya ito sa pamilya ngunit hindi niya inaasahan na magiging sakripisyo na siya ng pamilya. Mapalad na nabasa niya ang nilalaman ng aklat at pinagsama yun sa karanasan ng pagnanakaw ng kanyang kapangyarihan sa kanyang nakaraang buhay. Ngayon, kailangan lang niyang gumamit ng kaunting dugo bilang halaga upang i-reverse ang Shadow Oath at ipagpalit ang posisyon nila ni Alan. Kahit na, ang 3 taong gulang niyang katawan ay masyadong mahina at hindi kaya silang labanan kaya determinadong magpalakas siya mula ngayon. At kaya, ang unang hakbang niya upang magpalakas ay pumunta sa Flaming Cliff. Ito ang lugar ng pagsusulit ng pamilya Cooper, na nilikha ng pamilya Cooper upang pumili ng mga malalakas na shadows na handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa pamilya. Katulad ng pagnanakaw ni Prometheus ng apoy para sa sangkatauhan at kusang loob na isinakripisyo ang sarili, tiniis ang pag-atake ng agila araw at gabi. Ang pamilya Cooper ay naghahagis din ng mga bata na 10 taong gulang pababa sa Flaming Cliff. Inutusan silang maglakbay sa mga tinik at pinapak ng mga agila ang kanilang laman. Kahit sa kanilang huling hininga, hindi sila maaaring sumuko, hanggang sa ang unang shadow ay makaakyat sa tuktok at makuha ang pagpapala ng agila, griffin, at makakuha ng katawan na hindi kailanman masasaktan, gaano man katindi ang pag-atake o pagkagat. Nang dumating ang araw, lahat ng mga bata kabilang si Sal ay nagtipon sa Flaming Cliff. May isang lalaki na may hawak na pana na nakatayo sa harap nila at sinabi sa lahat na mayroon lamang silang 3 araw, at anuman ang mga pamamaraan na kanilang gamitin, iisa lang ang layunin ng pagsusulit na ito, at iyon ay maabot ang tuktok ng buhay. Siya si Enos Walker, ang Shadows Training Officer. Dagdag pa niya na hindi dapat kalimutan ng mga bata na ang mga tatakas ay paparusahan ng kamatayan pagkatapos ng 3 araw. Natakot ang mga bata maliban kay Sal dahil alam na niya kung ano ang gagawin. Sige, Shadows, para sa inyong maliwanag na kinabukasan, umalis na kayo. Ipinahayag ni Enos at bumusina ng 7. Tumakbo ang lahat upang gawin ang kanilang gawain. Natarante sila ngunit napansin ni Enos ang isang bagay. Si Sal na chill lang habang naglalakad at kahit pamito gamit ang kanyang bibig. Nalito si Enos kung bakit talagang kalmado si Sal habang ang lahat ay nataranta. Papunta ang mga bata sa parehong direksyon habang si Sal ay may sariling daan. Ipinagbigay alam ng tauhan ni Enos na si Sal ay bahagi ng pamilya Cooper at isa ring anak sa labas na nagalit kay Alan Cooper kahapon. Umaakyat si Sal sa bangin at ang nakikita nilang ginagawa niya ay nagpatawa kina Enos at kanyang tauhan habang sinasabing si Sal ay napakatanga sa hindi pagdaan sa libis at umaakyat sa bangin ng walang takot. Sigurado silang mahuhulog si Sal nang hindi man lang umaabot sa kalahati. Iminungkahi ng tauhan ni Enos na dapat na nilang kolektahin ang bangkay ni Sal dahil inaasahan nilang mamamatay si Sal sa ganitong raid. Ngunit sinabi ni Enos na hindi na kailangan yon. Hawak niya ang isang orasan at sinabi, bigla kong naisip ang isang kawili-wiling ideya. Ngayon ang perpektong oras para lumabas ang taong yun. Pagkasabi niyon, lumitaw ang isang agila na ikinagulat ng mga bata dahil alam nilang ito ay isang halimaw. Makalipas ang ilang sandali, nagawang umakyat ni Sal sa tuktok ng bangin at natagpuan ang mga bangkay ng mga batang kinain ng agila. Ang mga mata ng agila ay kumikislap habang tinitingnan si Sal. Nakabitin si Sal sa bangin habang nakatingin si Enos sa kanya. Pinagalitan niya si Batang Master Alan kahapon. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito na alisin siya sa pamamagitan ng paggamit ng Griffin, sabi ni Enos habang inaabot ang kanyang pana. Itinutok niya ang kanyang pana sa Griffin, ang agila, habang sinasabi na pasasayahin niya ang Batang Master. Pinakawalan niya ang kanyang palaso at balak lamang tamaan ng bahagya ang balahibo ng agila. Sa parehong oras, ligtas na nakarating si Sal sa itaas ng bangin. Nagalit ang Griffin dahil sa lakas loob na pag-atake sa kanya. Sumugod ito kay Sal upang magpakawala ng galit habang sinasabing gusto ng mga hanggal na tao na mamatay. Sinubukan niyang atakehin si Sal pero tumalon si Sal para maiwasan ang token nito. Inaktibo niya ang kanyang magic power at tumalon papunta sa katawan ng agila. Kumpiyansa siyang kaya niyang paamuin ito dahil marami siyang natutunan mula sa kanyang nakaraang buhay.
Nakatayo siya sa agila habang iniisip na ang tanging paraan upang mabilis na makaakyat sa tuktok at makuha ang pagpapala ng Griffin ay paamuin ito. Itinaas niya ang kanyang nagliliyab na espada at inatake ang agila. Lumabas na ang Griffin ay isang S-rank male monster, may 4-star danger level, at orihinal na ipinanganak dito sa Flame Enclave. Ayon sa mga alamat, nagkaroon ito ng talino matapos kumain ng maraming utak ng tao at kayang makipag-usap sa mga tao. Nakipagkasundo ito sa pamilya Cooper upang tulungan sila sa pagpili ng mga shadows kapalit ng mga pain. Ang mga nakakakuha ng pagpapala ng Griffin ay magkakaroon ng hindi masirang katawan. Sumisigaw ang Griffin sa sakit ng tamaan ni Sal ang ulo nito. Alam ni Sal na ang mga Griffin ay matitigas ang ulo at may katalinuhan katulad ng tao. Kung hindi niya ito tuluyang masupil, hindi kailanman ito paamuin sa kanya. Kaya ginamit niya ang move na ito, ang Shadow Blade, slash ang third form. Inatake niya ang Griffin gamit ang teknik na ito pero iniwasan ito ng Griffin at biglang naglabas ng Wind Orb. Inatake nito si Sal at sa kasamaang palad, lumipad si Sal palayo at halos mahulog sa bangin. Mapalad siyang nakapitan niya ang bangin at muling umakyat. Inamin niyang naging pabaya siya nang hindi iniisip na siya ay isang 3 taong gulang na bata ngayon, hindi isang 30 taong gulang na adulto kaya walang silbi sa kanya ang mastery sa sword technique sa kanyang nakaraang buhay dahil sa kasalukuyan niyang katawan at lakas. Matatanggi pa rin siya bago pa man makalapit sa Griffin. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng solusyon at iyon ay kung maaabot niya ang kalapit na kuweba. Hingal na hingal siya pero hindi siya sumuko sa sinimulan niya. Muling naglabas ang Griffin ng Wind Orb at inatake si Sal. Tumakbo si Sal at iniwasan ang atake ng Griffin. Ramdam pa rin niya ang napakalakas na enerhiya ng hangin mula rito. Mapalad siyang alam niya na ang lakas ng Griffin ay tataas mula level 1 hanggang 10 sa bawat Wind Orb na pakakawalan ng Griffin. At kung pakakawalan ng ika-10 Wind Orb, hindi makakatakas kahit na 100 ang tulad niya. Bigla siyang may naisip. Huminto siya sa pagtakbo at tumalon, nagpa siya na tanggapin ang tama ng Griffin, at gamitin ang lakas ng hangin nito para itulak siya papunta sa kuweba dahil hindi niya ito maiwasan. Nagawa niyang lumipad papunta sa kuweba. Inaktibo niya ang kanyang Shadow Oath upang bawasan ang kanyang konsumo ng enerhiya at sabay na kunin ang lakas ni Alan. Habang ginagawa niya ito, nabitawan ni Alan ang kanyang tasa ng tsaa sa lupa. Nawalan ulit siya ng malay at nataranta ang kanyang tauhan at tumawag ng tulong. Isang lila na apoy at madilim na pulang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, matagumpay na nakapasok si Sal sa kuweba. Tumakbo siya papasok at ang Griffin ay lumapag sa labas ng kuweba upang habulin siya. Agad na pumasok ang Griffin sa loob ng kuweba habang sinasabi kay Sal na wala siyang takas. Ngunit tumigil ang Griffin at galit na tinitigan si Sal. Ito ay dahil hawak ni Sal ang kanyang anak na umiiyak ng tulong. Itinutok ni Sal ang kanyang espada sa batang agila at ngumisi upang tuksuhin ang Griffin. Kaunti lang ang nakakaalam na ang makapangyarihang Griffin ay ipinanganak na may sira ang mga pakpak at hindi kayang lumipad, sabi ni Sal. Tila natakot ang Griffin at tinanong si Sal kung ano ang balak niyang gawin sa kanyang anak. Sinabi ni Sal na mag-relax lang dahil wala siyang balak saktan ang batang agila. Sinabi rin niya sa Griffin na kaya niyang gamutin ang mga pakpak ng batang agila at tulungan itong makalipad. Nalito ang Griffin at sinabi ni Sal na kaya niyang gawin yun ngunit may kondisyon. Habang nag-uusap sina Sal at ang Griffin sa loob ng kuweba, hindi makarinig sina Enos at ang kanyang tauhan ng anumang ingay mula kay Sal at sa Griffin kaya napagpasyahan nilang kinainan ng Griffin si Sal. Dahil dito, nagpasya silang umalis at iulat ang pagkabigo ni Sal at ng ibang mga bata kay Alan upang makakuha ng pabor. Ngunit habang sila ay papalayo, biglang lumitaw sina Sal at ang Griffin sa likod nila. Sige, ipapadala ko kayo, pero baka kailangan kong abalahin kayo na hintayin siya sa impyerno, sabi ni Sal habang nakapulupot ang mga braso. Natakot ang dalawang lalaki at tumakbo habang sumisigaw ng huwag, pero sa huli, kinain sila ng Griffin ng buhay. Nagawa ko na ang ipinangako ko, ngayon ay ikaw naman ang tumupad sa iyong pangako, sabi ng Griffin, at inutusan siya ni Sal na dalhin siya sa lihim na lugar sa pinakahilagang bahagi ng kabundukan. Samantala, dumating sila sa lupain ng mga bato at sandaling tumigil sa harap ng isang malaking gate. Bago pumasok,
Pinaalala ng Griffin kay Sal na kunin ang espada ni Perseus tulad ng napagkasunduan nila. Pagkatapos ay tulungan siya na makuha ang dugo ni Medusa na kayang gamutin ang lahat. Ngumiti ng may kumpiyansa si Sal at sinabi sa Griffin na huwag mag-alala. Ngunit ang totoo ay hindi ang banal na espada ang pakay niya, kundi ang paggamit sa Griffin para sirain ang lihim na lugar na ito. Binuksan ng Griffin ang gate at habang nakatayo pa sila sa labas, agad nilang nakita ang estatwa ni Medusa kasama ang 3 iba pang estatwang parang tao. Sinimulan ng Griffin na atakihin ang mga estatwa at siya'y nagulat nang malaman niyang kaya ng mga estatwa sa loob ng lugar na ito na gumalaw. Gayunpaman, madaling nadurage ng Griffin ang mga estatwa ngunit sa kasamaang palad, nagtipon-tipon ang mga pira-piraso ng mga estatwa at dahan-daang nagsanib muli. Napatid si Sal sa lupa nang makita ito. Binanggit niya ang mga pangalan ng mga estatwa na sina Dano, Enyo, at Pemfredo. Ayon sa kanya, ang 3 estatwang ito ay walang 5 organo tulad ng Grace Sisters sa mitolohiya, at nagbabahagi ng parehong mata at parehong ngipin. Habang nagpapaliwanag siya, nakikinig ang Griffin habang nakatitig sa nilalang sa harap nila. Dagdag pa niya na ang 3 estatwa ay may kakayahang kontrolin ang tubig dagat dahil sila ang mga anak ng mga Diyos ng dagat kabilang si Medusa. Ang Grace Sisters ay nagsanib at nasa harap na nila ngayon. Sumigaw siya ng tumakbo, at ang Grace Sisters ay nagpakawala ng malakas na alon ng tubig sa kanila. Tumakbo sina Sal at ang Griffin ngunit sinabi ng Griffin na walang kabuluhan ang pagtakas nila. Ang gusto niya ngayon ay humanap si Sal ng paraan para makuha ang espada na gusto niya. Nagkunwari si Sal na natatakot habang sinasabing hinahanap niya ang espada. Sa puntong ito, napagpasyahan ng Griffin na pareho silang mamamatay sa sitwasyong ito dahil malapit nang gumuho ang lugar. Siniguro ni Sal sa Griffin na tunay siyang naghahanap ng kinaroroonan ng espada at sinabi pang tinitingnan niya ang pader dahil maaaring may nakasulat na paraan sa mga runa sa pader. Sa loob-loob niya, natutuwa siyang malapit nang gumuho ang lihim na lugar at inaasahan niyang makita itong may libing. Tumakbo siya papunta sa lihim na lagusan na nadiskubre niya sa kanyang nakaraang buhay. Bigla siyang huminto ng mapagtanto na hindi sapat ang dami ng pagkawasak sa pagkakataong ito. Griffin, sinasabi ng mga runa na tanggalin ang mata mula sa itaas. Hihinto sila sa pag-atake, sabi niya. Ang mata sa itaas ng pader ay nakatingin sa kanila. Sumugod ang Griffin dito upang sundin ang sinabi ni Sal. Tinanggal niya ang mata gamit ang kanyang bibig. Pagkatapos noon, huminto ang Grace Sisters sa pag-atake at bigla silang natunaw. Naging tubig ito na ikinabilib ng Griffin. Ipinaliwanag ni Sal na ito ay dahil sinabi ng mga runa na natuklasan ni Perseus ang lokasyon ni Medusa pagkatapos niyang nakawin ang mata ng Grace Sisters kaya ang mata ang kahinaan ng Grace Sisters. Nasaan ang espada? Nasaan ang dugong makagagamot sa aking anak? May sinabi ba ang mga runa? Tanong ng Griffin at itinuro ni Sal ang direksyon kung saan maaaring makita ng Griffin ang espada. Nasa likod mismo ng Medusa ang espada. Ginamit ni Perseus ang espadang ito upang pugutan ng ulo si Medusa, na nagbubuhos ng pulang at berdeng dugo. Ang pulang dugo ay kayang lasunin ang lahat ng nabubuhay na kaluluwa hanggang sa kamatayan, habang ang berdeng dugo ay kayang gamutin ang lahat ng sakit. Ngunit ang mga ito ay mga alamat lamang, dahil sa lihim na lugar na ito, may isa pang lihim. Ang paglitaw ng espada ni Perseus ay ang panahon ng muling pagkabuhay ni Medusa. Sa puntong ito, nagising si Medusa at tinarget ang Griffin. Nagcast siya ng atake at sinamantala ni Sal ang pagkakataon na tumakbo at umalis. Kapag naaktibo ang estatwa ni Medusa, alam niyang hindi ito titigil maliban na lang kung may pupugat dito gamit ang espada ni Perseus. Binuksan niya ang lihim na daan palabas ngunit nang sumulyap siya kay Medusa, lumabas na hindi siya papayag ang umalis at bigla siyang inatake. Mapalad siyang naiwasan ito. Dumulas siya sa lupa habang nakatitig kay Medusa. Kumikislap ang mga mata ni Medusa. Mayroon siyang asul na apoy at nalilito si Sal kung bakit siya inaatake ni Medusa. Nagtaka siya kung nasaan ang Griffin ngunit natagpuan niyang nagtatago ito sa isang bato. Sa isang sulyap, alam niyang hindi magiging madali ang pakikitungo dito. Iwan ko na sa iyo ang natitira. Ayoko pang mamatay, sabi ng Griffin. At ito ang unang beses na natuklasan ni Sal na may kakayahan ang Griffin na paliitin ang sarili. Humihis si Medusa. Tumakbo si Sal habang patuloy siyang inaatake ni Medusa. Sa kabutihang palad, napagdaanan na niya ang lihim na lugar na ito noong kanyang nakaraang buhay, kaya hindi siya nauubusan ng mga opsyon.
Tumakbo siya patungo sa mga Knights of the Round Table, planong makuha muna ang kalasag. Alam niyang magagamit niya ang reflection ng kalasag upang mabawasan ang panganib ng direktang pagtingin sa mga mata ni Medusa at maging bato mula sa kapabayaan. Kasabay nito, maaari rin niyang harangin ang atake ng titig ni Medusa. Pagkakuha ng kalasag, nagawa niyang harangin ang bawat atake ni Medusa. Gayunpaman, nahihirapan pa rin siya dahil sa lakas ni Medusa. Sa kasamaang palad, lumipad siya palayo at sa muka ng dugo nang atakihin siya ni Medusa ng buong lakas nito. Bumagsak siya sa lupa at napagtanto niyang hindi sapat ang kalasag para siya'y mabuhay. Bukod dito, alam niyang hindi siya makakatakas dahil nasira na ni Medusa ang lihim na lugar. At sa antas ng kanyang kakayahan, alam niyang hindi niya kayang gamitin ang espada ni Perseus. Ngunit isang bahagi ng kanyang sarili ang naniniwalang hindi niya ito malalaman hanggat hindi niya sinusubukan. Napagtanto rin niyang siguradong mamamatay siya sa lugar na ito kung hindi niya susubukan kaya't nagmadali siyang kunin ang espada. Handa siyang isugal ang lahat basta't mabuhay lamang siya. Iniangat niya ang espada at nabigla siya nang madaling niyang nakuhang ito, na hindi niya inaasahan. Hinawakan siya ni Medusa ngunit hindi siya nagpanik dahil iniisip pa rin niya kung bakit niya madaling nakuha ang espada. Alam niyang masyadong mababa ang kanyang ranggo para hawakan ang espada kaya't hindi siya makapaniwala sa nangyari. Naalala niya noon sa kanyang nakaraang buhay nang hamakin siya ni Alan dahil gusto niyang hawakan ang banal na espada kahit na di-rank lang ang kanyang talento. Nakagapos siya sa krus habang nakatayo sa harap niya sina Alan at Hera na nag-uusap. Noong panahong yon, sinabi ni Alan sa kanyang ina na si Sal ay gising pa kaya't malalaman niya na aalisin nila ang kanyang talento. Sinabi ni Hera na sapat na ang simpleng amnesia magic para maresolba ang problema kaya't hindi dapat mag-alala si Alan. Naalala niyang ninakaw ni Alan ang kanyang talento sa espada. Sa kagulat-gulat, nagtaglay si Sal ng kapangyarihan na nanggaling sa espada. Binalot siya ng apoy na ikinagulat ng Griffin. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari pero agad niyang naunawaan kung ano ang nangyayari kay Sal. Iyon ay dahil aktwal na nakawala si Sal mula sa pagkakagapos ng hindi nasugatan. Tinitigan ni Sal si Medusa nang may galit at natakot si Medusa sa aura ni Sal. Pinaikot ni Sal ang kanyang espada at tila nagkaroon siya ng anyong halimaw. Sa kanyang nakaraang buhay, nagtaglay siya ng talento sa espada na maaaring S-rank o mas mataas pa. Ngunit ginamit ng matriarch ang isang uri ng magic para alisin sa kanya ang talento at ibinigay ito kay Alan at binura ang kanyang mga alaala. Ngunit ngayon, nalaman na niya ang katotohanan. Pagkatapos makitungo kay Medusa, agad niyang kinolekta ang dugo ni Medusa at biglang tumawa ng malakas na ikinagulat ng Griffin kung bakit siya biglang nag-iba ng asal. Kumikislap ang kanyang mga mata habang iniisip niyang nagiging mas interesante ang lahat. Dahil sa natuklasan niya, kumpiyansa siyang harapin si Alan at ang iba pang mga taong nagtaksil sa kanya. Habang tumatawa siyang mag-isa na parang baliw, dahan-daang gumalaw ang Griffin upang samantalahin ang pagkakataon na tumakas habang abala si Sal. Ngunit nang siya'y palis na, nagulat siya sa boses ni Sal na nag-uutos sa kanya na bumalik. Bumalik ang Griffin at tinawag si Sal na kanyang Panginoon, tinanong kung ano ang nangyayari. Naramdaman ni Sal na bigla siyang kinatakutan ng Griffin kahit na isa itong S-rank na halimaw. Ang ulo mo ba ay gawa sa bakal? Tanong ni Sal. Ngunit nalito ang Griffin sa kanyang tanong. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya, lumipad ito papasok ng tunnel at nagsimulang sirain ito. Napilitang bumangga ito sa pader na naging sanhi ng pagbunggo ng ulo nito. Habang ginagawa ito, nakasakay si Sal sa kanyang likod. Kasabay nito, napagtanto ng Griffin na ginamit lang siya ni Sal upang sirain ang lihim na lugar mula pa sa simula. Dahil kayang gamutin ni Sal ang kanyang anak, hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon. Ipinagpatuloy niya ang pagsira sa kuweba. Ganap na nasira ang lihim na lugar matapos ang ilang minuto at natabunan ng mga bato si Medusa. Pagkatapos tapusin ang lihim na lugar, bumalik ang Griffin sa nagliliyab na bangin kasama si Sal. Sa kagulat-gulat, binanggit niya ang buong pangalan ni Sal at idineklara na pagbibigay sa kanya ng basbas bilang Griffin. Binasbasan niya si Sal ng katawan na hindi kailanman masasaktan kahit paano ito atakihin. Binalot si Sal ng magic ng Griffin. Habang nasa proseso, naramdaman niyang lumakas ang kanyang katawan at gumaling ang ilan sa kanyang maliliit na sugat.
Alam niyang mabuti ito para sa kanya dahil ibig sabihin hindi na niya kailangang palaging ilipat ang kanyang mga sugat kay Alan at Amor na maaaring maging sanhi ng pagdududa ng matriarch. Bukod dito, napagtanto niyang kailangan niyang itago ang kanyang S-rank na talento sa espada sa ngayon upang hindi mag-imbita ng di kanais-nais na gulo. Pagkatapos niyang bigyan ng basbas, iniabot niya ang dugo ni Medusa sa Griffin at inutusan ng Griffin na ibigay ito sa kanyang anak upang gumaling ang pakpak ng batang agila. Agad na tinanggap ito ng Griffin at pinainom ang kanyang anak. Agad na nagsimula ang proseso ng pagpapagaling at sa wakas ay lumipad ng masaya ang batang agila na alam niyang ganap na siyang magaling. Tuwang-tuwa ang Griffin na makita ang enerhiya ng kanyang anak na bumalik dahil sa tulong ni Sal. Marunong nang lumipad ito ngayon, ngunit kung hindi ito tatanggap ng Panginoon bago ito magkaedad, magiging walang utak itong ibon sa huli, sabi ni Sal. Ngunit hindi naintindihan ng Griffin ang ibig niyang sabihin. Wala, binibigyan lang kita ng payo mula sa isang estranghero. Pagkatapos ng lahat, naging malakas ka lamang pagkatapos mong tumanggap ng isang Panginoon, di ba? Dagdag ni Sal. Sumang-ayon ng Griffin dahil alam niyang hindi siya gising ang katalinuhan at magiging mas malakas pa kung hindi siya pinakain ng kanyang Panginoon ng utak ng tao araw-araw. Patay na ang kanyang Panginoon sa loob ng 100 taon kaya't hindi niya alam kung saan siya makakahanap ng isang makapangyarihan at malupit na Panginoon tulad ng dati niyang Panginoon. Bigla siyang naliwanagan nang maisip niya ang isang paraan, iyon ay piliin si Sal Cooper bilang Panginoon ng kanyang anak. Pakiusap, tanggapin mo ang aking anak bilang iyong alaga, Panginoon, sabi niya, dahil taglay ni Sal ang kamanghamanghang talino at kasanayan na higit pa sa sinuman sa kanyang edad. Naniniwala ang Griffin na maaaring malagpasan pa ni Sal ang blood sa hinaharap. Ngumisi si Sal, alam niyang nahulog si Griffin sa kanyang patibong. Sige, maaari ko siyang tanggapin bilang aking alagang halimaw, pero kailangan mong makipagkasundo sa akin, sagot niya. Sinabi niya kay Griffin na gusto niyang makuha lahat ng impormasyon tungkol kay Bled Cooper, pati na rin ang mahalagang susi na maaaring magbukas ng lugar kung saan sinasamba ng pamilya Cooper ang espiritu ng espada na si Bled. Bumalik sa palasyo ng Cooper, nakatanggap ng ulat si Hera mula sa kanyang tauhan na hindi nila matukoy ang sanhi kung bakit palaging nawawala ng malay si Alan. Sinasabi mo bang bigla na lang nawawala ng malay ang batang Panginoon ng walang dahilan? Gaano katagal magpapatuloy ang ganitong sitwasyon? Tanong niya, at sinabi ng kanyang tauhan na huwag mag-alala dahil may proteksyon si Alan mula sa Shadow Oath, at laging mabilis siyang nagigising. Bukod pa rito, may mga maliliit na shadows din na tumutulong kay Alan upang kunin ang kanyang mga sugat at bigyan siya ng lakas. Pumayag si Hera sa sinabi ng kanyang tauhan, ngunit nakaramdam siya ng kakaiba sa buong sitwasyon dahil nagsimulang mawala ng malay si Alan noong araw ng Shadow Oath seremonya kaya't napagtanto niyang may taong nasa likod nito. Pagkatapos iulat ang kalagayan ni Alan, ipinabatid ng lingkod ni Hera na may isa pang agarang bagay na kailangan niyang asikasuhin. Ayon sa kanya, si Sal Cooper ang nanguna sa pagsusulit sa kakayahan na inaasahan na nila. Ang kaso lang, ginamit ni Sal Cooper ang Griffin upang patayin ang dalawa nilang tauhan, at ginawa ang batang agila bilang alaga ni Sal. Nagulat si Hera nang marinig ito. Natarante siya at ibinalik ang baso ng tsaa na hawak niya habang tinatanong ang kanyang tauhan kung nasaan si Sal. Sinabi ng kanyang tauhan na si Sal ay nasa labas lamang ng pinto. Tumayo si Hera at papunta na sana kay Sal pero pumasok si Sal sa silid at tinanong si Hera kung paano siya makakatulong. Tinanong siya ni Hera kung bakit niya pinatay ang mga walker, ang dalawang lalaking pinatay ni Sal sa nagliliyab na bangin. At sumagot si Sal, ginawa ko yun para sa pamilya. Ang isang shadow officer na tulad niya ay napatay ng isang 3 taong gulang na bata. Napakawalang silbi niya, hindi kailangan ng pamilya Cooper ng basura tulad niya. Hindi ka ba sang-ayon, madam? At ang sagot ni Sal Cooper ay labis na ikinabigla ni Hera. Yan ang tamang ekspresyon, galit at pagkamuhi, sabi ni Sal habang tinitignan ang ekspresyon ng nanay ni Alan. Sinabihan ng matriarch ang kanyang tauhan na biyayaan si Sal ng pagpapagaling sa Eden Spring. Nagpasalamat si Sal, pero tila may naaalala siya. Nang makaalis si Sal, sinabi ng matriarch na pabilisin ang pagre-research sa deprivation magic, bago ang pagpapataw ng seremonya sa pagmamana ng Sword Spirit para mailipat ang kakayahan ni Sal kay Alan. Ang matriarch ay nangangamba na kumalat ang sekreto na si Alan ay walang talent sa espada,
at kumalat ito ay makakaapekto sa kanyang katayuan bilang tagapagmana ng trono. Sinabi din niya na papalagpasin muna niya si Sal at gustong makita kung gaano siya tatagal kapag dumating na ang oras. Sa Eden Spring, si Sal ay nag-iisip, habang ang ibang mga bata ay nagre-relax. Iniisip niya ang sinabi ng Griffin, na bago mamatay ang kanyang master, isinil niya ang kanyang kaluluwa sa Eden Spring, upang hintayin na maipasa sa susunod na henerasyon na may S-rank sa pakikipaglaban ang kanyang talento sa espada na nakuha niya sa kanyang buhay. Sinabi ng Griffin na kapag nakapunta ka na sa Eden Spring, lumangoy ka sa ilalim at makakakita ka ng kuweba, ang susing ito ang magdadala sa iyo sa may-ari. Binalaan din siya ng Griffin na may kakaiba sa Eden Spring, at ang masasabi lang niya ay ang master niya ay gumagamit ng blood magic. Napaisip si Sal tungkol sa blood magic, naisip niya na mukhang hindi ganun kadali ang tatahakin niya upang makuha ang swordsmanship inheritance. Nakita siya ng dalawang bata, at pinag-usapan siya. Ang dalawang ito ay humanga sa kanya dahil napaamo niya ang batang Griffin. Ngunit may dalawang uhuging bata na lumabas at tumutol sa paghanga kay Sal. Sila si Reynolds at Lucian. Sinabi ni Anna ano ang kahanga-hanga sa anak ng isang bayarang babae. Inasar ng dalawang uhugin na bata si Sal. Sinabi nila na hindi nila inaasahan na ang isang katulad ni Sal na kamukha ng unggoy na mabilis makakapunta sa tuktok ng bundok at makokompleto ang pagsubok. Naalala ni Sal na, ang dalawang uhugin na ito ay nagkunwaring kasamahan at kaibigan niya. Ngunit ang totoo ay sila ay espiya lang ni Alan. Silang dalawa ang gumawa ng mga akusasyon sa kanya, at pinagbintangan siyang nagtraidor sa kanilang bansa. At dahil kasama sila ni Alam, sila ay nasanay na laging nasusunod ang gusto nila. Biglang nagtangka ang isang bata, at pinagbantaan si Sal, at sinabing gusto niyang tignan kung totoo na siya ay may malakas na katawan. Sinangga niya ang suntok ng bata, at sinabi na ipapakita niya kung ano ang gusto niyang makita. Ang isang bata ay naglabas ng patalim at tinangkang saksakin si Sal. Tumagas ang dugo, ngunit hindi ito kay Sal, kundi sa kanyang kasama na kanyang nasaksak, dahil ipinangsangga ni Sal. Nakangiting humingi ng tawad si Sal sa kanyang ginawa, at itunulak ang dalawa sa pool. Sinabi niya na ang pool ay may kakayahang magpagaling kaya sila ay magiging maayos lang. Sinabi ni Sal na gusto pa niyang makita ang dalawa para i-train at gawing alipin. Nagulat si Sal dahil may nakita siyang black magic. Katulad ng blood magic, ito ay ipinagbabawal at consider na masama. Napagtanto niya na ito ang kakaibang bagay na sinabi ng Griffin. Inisip ni Sal na hindi dapat siya dumaikit sa tubig, kaya iniisip niya kung papaano siya makakapunta sa ilalim ng hindi humahawak sa tubig. Bigla na lang na may isang batang babae na nanghihingi ng tulong dahil siya ay hinihila. Narinig ni Sal at naisip na ito ay familiar. Nagalit ang lalaki sa batang babae at hinayla ito sa buhok. Sinabi na kanya itong sasaktan dahil kahit simpleng bagay ay hindi nito magawa. Umiiyak na nagmakaawa ang bata. Nakilala ni Sal na ang bata ay may pangalang Andrea. Nang akmang sasaktan na ng lalaki si Andrea, bigla na lang siyang napatigil at umikot ang mga mata. Siya pala ay bigla na lang nahati sa dalawa. Ang mga batang nakakita ay nagpanik at nagsisigaw. Sinabi nila na i-report ang nangyari ng mabilis at sila ay nagtakbuhan. Tinanong ni Sal si Andrea kung siya ba ay okay lang. Sa paningin ni Andrea si Sal ay isang prinspeng tagapagligtas. Ngunit sa paningin ni Sal na natakot niya si Andrea. Nang hingi ng tawad si Sal, ngunit sinabi ni Andrea na hindi siya natakot. Cute na nagpasalamat si Andrea kay Sal sa pagligtas sa kanya, at tinanong kung ano ang kanyang pangalan. Naaalala ni Sal na si Andrea ay ang kanyang best friend noong nakaraang buhay niya. Siya ay nagtataglay ng malakas na magic talent sa kanyang edad. Sila din ay magkasanggang lumalaban ng ilang araw ng magkasama. At iniisip din ni Sal na nagkaroon din sila ng romansa. Nakangiting, nagpasalamat ang batang Andrea sa pagligtas sa kanya ni Sal sa nang-aabuso sa kanya. Namula si Sal dahil sa kagandahan ng batang Andrea. Tumugon si Sal at sinabing tama lamang ang ginawa niya, at ito ay gawain ng isang maginoo. Tinanong ni Sal kung may alam si Andrea sa pagtanggal ng tubig sa spring o kaya makapunta sa ilalim ng hindi hinahawakan ang tubig. Inisip ni Sal na baka may alam si Andrea. Sinabi ni Andrea kung may napapansin si Sal, sinabi niya na kakaiba na ang spring ay may magic ng pagpapagaling, pero ang gumagamit ng spring na ito ay, hindi na mapapagaling ng ibang magic na hilang.
Napagtanto ni Sal na isa ang spring sa mga paraan upang kontrolin ang mga shadow, para puwersahin silang umasa lang sa kanilang tulong para makapagpagaling. Muling nagpasalamat si Andrea sa kanyang pagligtas sa kanya at sinabi na tutulungan siya na makapunta sa ilalim ng hindi nahahawakan ang tubig. Nagcast si Andrea ng magic at lumiwanag siya. Pinakita niya kay Sal na ang kanyang ginawa ay tinatawag na dark magic. Ang ginagawa nito ay ginagawang parang pato ang tao, kagaya ng kanilang balahibo na hindi nababasa ng tubig. Naisip ni Sal na nakakatawa ang ipinangalan ni Andrea sa magic dahil ito ay tinatawag na isolation magic. Biglang nagsilabas ang mga tauhan at nakita sila, itinuro nila na si Sal ang batang may pinatay, at tinangka nila silang hulihin. Hinawakan ni Sal si Andrea at sinabi na tumakbo. Tumalon sila sa tubig, at sumisid sa ilalim nakita ni Sal ang lagusan para makapunta sa sekretong lugar ng pagsubok. Umiling si Andrea, na nagpapahiwatig na hindi sila pumunta sa lugar na iyon. Ngunit bigla na lang na hinigop sila ng malakas na current ng tubig at sila ay nagpaikot-ikot sa tubig. Nawala ng malay si Sal, tinawag ni Andrea ang walang malay na si Sal, at ginigising ito. Nahihilong ibinukas ni Sal ang kanyang mga mata, at siya ay nagtaka kung nasaan na sila. Inilabas ni Sal ang isang gintong susi. Tinanong ni Andrea kung para saan ito. Sinabi ni Sal na ito ay ang susi para mabuksan ang lugar na pinagsasambahan sa Sword Spirit. Sinabi ni Andrea na walang pintuan doon, at sinabi ni Sal na baka ito ay kailangang i-summon para makita. Ibinigay ni Sal ang susi kay Andrea. At sinubukan na i-summon ang pintuan, nagcast ng magic si Andrea at isinuman ang pinto. Habang si Andrea ay sinusubukan na i-summon ang pintuan, biglang may naramdamang kakaiba si Sal. Sa likod nila, ang mga halaman ay nagkaroon ng mga bibig na may matatalas ng ngipin at sinugod sila. Hinawakan ni Sal si Andrea at iniwas ito sa panginib. Nang sila ay makaiwas, biglang lumabas ang isang lagusan na puno ng ngipin sa gilid. Ito ang pintuan para sa pagsubok. Sinubukang gisingin ni Sal si Andrea ngunit nawalan siya ng malay. Binuhat ni Sal siya, at inilagay sa ligtas na lugar. Nagcast si Sal ng invisibility magic para hindi makita ang walang malay na si Andrea kung sakaling may ibang panganib na lumabas. Walang takot na naglakad si Sal patungo sa lagusan upang harapin ang Sword Spirit para makuha ang Sword Talent Inheritance. Nang makapasok siya sa lagusan, bagamat inisip niya na siya ay handa na, hindi pa rin siya nakapaniwala sa kanyang nasaksihan. Puno ng mga bangkay na babae ang lugar na ito. At sa bundok ng mga patay, ay may nakatayong kakaibang nilalang at tila, kinakain ang isang bangkay. Ito ay butot balat, at tila walang buhok. Nang ito ay humarap, napakapangit na mukha ang nakita. Puno ng mga mata ang kanyang ulo at ang mga bibig nito ay may napakalaking ngiti, at puno ng matatalas na mga ngipin. Nagsalita ito at sinabi na mayroon bisita. Ipinaliwanag na ang Eden Spring, sa labas ito ay isa lamang hot spring na nakapagpapagaling. Pero sa realidad ito ay, lugar para eskripisyo ang ibang mga concubine ng pamilyang Cooper. Ito ang tunay nilang kinahahantungan. Napagtanto ni Sal na ang mga babaeng iyon ang nagsilbing nutrisyon sa Sword Demon. Bigla sa hindi inaasahan, napakabilis na lumapit ang Sword Demon kay Sal, sinabi na naamoy niya ang amoy ng isaang tao na may S-rank talent. Biglang nagulat si Sal at tumalon papalayo sa demonyo. Sinabi niya na papaano nalaman ng demonyo iyon. Tinanong ng demonyo kung siya si Alan Cooper, ang bata na may ipinanganak na may S-rank talent. Pero sinabi din niya na bakit hindi siya mukhang spoiled. At habang umaatake, sinabi ng demonyo na baka siya ay isa lamang bastardo na gustong makuha ang ipapamanang kakayahan. Ang kanilang mga espada ay nagsalubong. Sinabi ng demonyo na hindi niya basta-basta ibibigay ito, nang hindi siya pinapahirapan. Tumugon si Sal na sinabi na huwag mag-alala dahil pumunta siya doon para patayin siya. Natuwa ang demonyo, at sinabi na isa siyang tunay na descendant ng Cooper family. Dahil isa siyang baliw sa pagharap sa kanya. Matinding sagupaan ng espada ang naganap, mabibilis na mga pag-atake ang ginawa, hanggang sa matamaan ng isa si Sal sa kanyang balikat. Sinabi ng demonyo na masyado pang mahina si Sal para harapin siya. Biglang napatigil ang demonyo at namangha. Nakita niya na si Sal ay nakakuha ng blessing sa Griffin at naghilom ang kanyang mga sugat. Sinabi din ng demonyo na matagal nang hindi niya nakikita ang Griffin na yun. Habang sinusubukang tumayo,
Inisip ni Sal na hindi magiging madali na talunin ang demonyo sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Pero inisip din niyang meron pang pag-asang natitira. Bigla, nag-summon si Sal ng isang cross sa likod ng demonyo. Ang demonyo ay nagulat. Biglang may tumusok sa kamay ng demonyo. At sumisigaw ito, nang ito ay mapako at hindi makagalaw sa cross na sinamon ni Sal. Sinabi ni Sal sa demonyo na matagal ka nang patay, at hindi mo alam na sa panahong yon, ang Empire na nakagawa na ng techniques para malabanan ang blood magic. Pagkatapos sinabi ni Sal, na kailangan na lang niya nasaksakin ang demonyo sa puso at sapilitang makuha ang swordsmanship talent. Sumigaw ang demonyo na nagmamakaawa, ngunit bigla itong ngumiti. Ito pala ay nagkukunwaring lang na hindi makatakas. Nagulat si Sal na ito ay bigla na lang na nasa gilid niya. Biglang tumalon si Sal palayo, at pinagtawanan siya ng demonyo. Sinabi niya na matagal na siyang hindi nakakapaglaro sa mga maliliit na daga. Bigla, nag-iba ang tono ng demonyo at sinabi na tapos na ang oras ng paglalaro. Hindi na siya maglalaro. Pinuri niya si Sal, sinabi na meron siyang talent ngunit. Biglang nag-summon ito ng tila mga maltong gawa sa dugo. Pinasugod ang mga ito kay Sal, at sinabi na kulang pa ang talent niya para makuha ang kapangyarihan. Nilabanan ni Sal ang mga multo, na mangha sa lakas ng blood magic. Bigla, tinamaan siya sa likod ng isa sa mga multo. Habang lumalaban, naisip niya na sobrang dami ng nilalabanan niya at nahihirapan siya. Sinummon niya ang Holy Sword Protection para makapagpahinga ng kaunti. Ngunit sinabi ng demonyo na wala itong silbi. Hinawakan ng kaunti at bigla na lang na nabasag ang shield na ginawa ni Sal. Dinampot ng demonyo si Sal sa kanyang leeg. At sinabi na ang pusa ay tapos na sa pakikipaglaro sa daga, at ang daga ay magiging pagkain ng pusa. Nanghihina na tumingin si Sal, at iniisip na ang kanyang dugo at mana ay nahihigop. Sinabi ng demonyo na pamilyar ang aura ni Sal, parang katulad ng babaeng, huli niyang kinain, tinanong kung siya ba ang kanyang ina. Biglang nagulat si Sal, at naisip ang kanyang ina. Sinabi ng demonyo na ito ang tamang pagkakataon para matikman ng anak ng babae. Nang akmang kakainin na si Sal ng demonyo, biglang nag-flashback sa kanya ang kanyang ina. Habang siya ay pinapatulog, nakatingin sa kanya ang kanyang ina habang hinahawakan siya ng dahan-dahan, para siya ay makatulog. Nag-flashback din sa kanya habang siya ay naglalaro, at bibigyan niya ng bulaklak ang kanyang ina. Ngunit nang siya ay madapa, nagsabi ang kanyang ina na siya ay aalis na, at humihingi ng tawad sa kanya. Napunta sa pangyayari na si Sal ay binubuli ng mga bata at sinasabi na siya ay isa lang bastardo, at siya ay inabandona ng kanyang ina. Galit na galit at nanginginig. Sumigaw si Sal na hindi totoong inabandona siya ng kanyang ina at itinapon. Nang magising, siya ay malapit ng makain ng demonyo. Galit na tumingin sa demonyo, napagtanto ni Sal na ang demonyong taang pumatay sa kanyang ina. At bigla na lang niyang hinawakan ang kanyang espada at itinusok sa dibdib ng demonyo. Nagulat ang demonyo sa ginawang ito ni Sal. At sumigaw nang nakitang gumamit ng blood magic si Sal at nagtanong kung papaanong nakagamit ng ganito siya. Itinapon ng halimaw si Sal para makarecover sa sugat. Inisip ng demonyo na nagamit niya ang malaking parte ng kanyang lakas sa pagsama ng mga multo. At kailangan niyang kumain ng mga babae para makarecover ng lakas. Habang kumakain ang demonyo, nagtanong si Sal kung masarap ba ang kanyang pagkain. Muli siyang nagtanong sa demonyo na kung masarap ba ang kanyang ina, habang nakatutok ang patalim sa likod ng demonyo. Itunusok ni Sal ang espada sa ulo ng demonyo, at may biglang lumabas na aparisyon ng kanyang ina na tumatawag sa kanya. Nagulat si Sal, tinanggal niya ang espada sa ulo ng demonyo, ngunit buhay pa ito. Iniisip na kailangan pa niyang kumain para bumalik ang kanyang lakas. Ngunit sinaksak siya ulit ni Sal sa likod. Ang demonyo ay nagmakaawa na huwag siyang patayin. At sinabi na pwede niyang sanibang ang espada niya at magkaroon ng lakas. Ngunit sinabi ni Sal sa demonyo na hindi siya karapat-dapat. At tinapos niya ang demonyo sa isang hampas. Natapos ang pagsubok at napunta kay Sal ang swordsmanship inheritance ng kanilang ninuno. Nalungkot si Sal nang inisip na siya ay walang nanay simula pagkabata, inisip na ilusyon lang ang nakita niya. Nagtanong siya kung siya ba ay isa lamang kaawa-awang halimaw. Biglang lumabas ang kanyang ina sa kanyang reflection at sinabi na hindi siya halimaw, at palagi siyang nasa tabi ni Sal, simula noong una pa. May boses na tumawag sa kanya,
Nang siya ay lumingon, nakita niya si Andrea na tumatakbo sa kanya, ang mga mata ay nag-aalala. Tinanong kung bakit siya naliligo sa dugo, at tinanong kung nasaktan ba siya, at kaagad siyang papagalingan ni Andrea. Habang pinapagaling ni Andrea, naalala ni Sal na si Andrea ay naging pareho ang sinapit sa ibang mga babae, na napatay din siya ng demonyo. Biglang niyakap ni Sal si Andrea, at mahigpit na nangakong hindi mangyayari ang trahedyang yun. May lumabas na skill na nakuha ni Sal, ito ay tinatawag na Blood Feast. Isa itong blood magic. Ang effect nito ay magsakripisyo ng sariling dugo, kapalit ng napakalakas ng kapangyarihan.